Nagsisimula ang aming pelikula sa lungsod ng Marseille sa France, kung saan makikita natin si Frank, isang dating Special Operations Agent, na nangingisda kasama ang kanyang matagal ng kaibigan na si Detective Tracconi. Noong gabing iyon, papatulog na sana si Frank at papatayin na ang telebisyon nang biglang may sasakyang bumangga sa kanyang bahay. Agad siyang tumawag ng ambulansya at sinuri ang driver, na nagulat nang malaman niyang si Malcolm pala iyon. Naalala ni Frank ang kanyang huling misyon sa Amerika, na tinanggihan niya dahil nagpasya na siyang magretiro. Iminungkahi niya si Malcolm bilang kapalit, ngunit sinabi ng taong kausap niya, si Joseph, na gusto siya ng kanyang boss. Nanatiling matatag si Frank sa kanyang pagtanggi at nagpasya siyang takutin siya. Hinawakan niya si Malcolm sa kwelyo at sinabing may 10 segundo siya para mag-isip. Galit na sinabi ni Frank na may 5 segundo siya para alisin ang kanyang kamay, at nauwi ito sa isang mabangis na labanan. Bilang parusa sa nagawang pagkakamali, ginamit ni Frank ang kanyang pambihirang kakayahan upang mapatigil silang lahat. Bumalik tayo sa bahay ni Frank, at buhay pa si Malcolm, ngunit nakiusap siyang huwag siyang palabasan ng sasakyan. Napansin ni Frank ang isang metal na bracelet sa palso ni Malcolm at tiniyak niyang magiging ayos lang siya. Sa sandaling iyon, dumating ang ambulansya upang isugod siya sa ospital. Kritikal ang kalagayan ni Malcolm. Nang bumalik si Frank sa sasakyan, natuklasan niyang may isang batang babae na natutulog sa likuran. Humingi ito ng tulong sa kanya, at labis siyang nagulat na makita siya roon. Nang subukan niyang palabasan ang babae, sinabi nitong huwag niyang gawin iyon. Nakita niya ang parehong metal na bracelet at napagtantong isa itong detonator na sasabog kapag lumayo siya sa sasakyan. Mabilis siyang tumakbo upang maabutan si Malcolm bago ito masyadong makalayo, ngunit sumabog ang ambulansya sa isang napakalakas na pagsabog, na ikinamatay ng lahat ng nasa loob. Bumalik siya sa babae, at bigla na lang may tumama ng malakas sa kanyang ulo. Bago natin malaman kung ano ang nangyari kay Frank, kailangan muna nating makilala si Johnson, ang boss na gustong kumuha sa kanya para sa isang trabaho. Si Johnson ang pinakamahalaga at pinakamapanganib sa lahat. Isang empleyado ng EcoCorp, ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo, ang dumating sa Ukraine upang hikayatin ang Ukrainian Minister of the Environment na aprubahan ng isang malaking kasunduan sa kanyang kumpanya. Una nang tinanggihan ng ministro ang kasunduan dahil sa mga alalahanin tungkol sa toxic waste. Pagdating niya sa kanyang opisina, nagulat ang ministro nang makakita ng isang selyadong sobra at makarinig ng tunog mula sa loob. Natuklasan niya ang isang mobile phone, ang tumatawag ay si Johnson, na matagal na niyang binabantayan. Inatasan si Johnson na kumbansihin ang ministro na maglabas ng kinakailangang permit para sa kasunduan. Sinabihan ng ministro na tinanggihan na niya ang kasunduan, ngunit alam ni Johnson na may isang bagay na makakapagpabago ng kanyang isip. Nagulat ang ministro nang makita ang larawan ng kanyang dinukot na anak na si Valentina sa loob ng sobra. Kasabay nito, isang malaking kargamento ng toxic waste ang patungo na sa teritorial na karagatan ng Ukraine bilang bahagi ng kasunduan. Pagkatapos nito, bumalik tayo kay Frank, na muling nagkamalay at natagpuan ang sarili sa loob ng isang nakakandadong silid. Mayroon din siyang parehong bracelet na suot ni Malcolm sa kanyang palso. Tumayo siya at isininuot ang suit na nakasabit sa harap niya, at pagkatapos ay pumasok si Johnson kasama si Joseph upang subukang baguhin ang kanyang isip. Ngunit patuloy pa ring tumanggi si Frank, at sinabi ni Joseph sa kanyang boss na siya ay matigas ang ulo. Pinigilan nila si Johnson dahil una nitong naipresenta ng mali ang trabaho, dahilan upang tanggihan ito ni Frank. Sinabi ni Johnson kay Frank na siya ang inialok niya para sa trabaho at nagrekomenda siya ng iba, ngunit hindi pala iyon sapat para sa gawain. Nang muling makialam si Joseph, agad siyang pinatay ni Johnson. Sinabi niya kay Frank na may 3 segundo siya para pumayag o papatayin siya. Sa huling sandali, pumayag si Frank sa kondisyon na siya ang magmamaneho ng kanyang sasakyan. Inaasahan na ni Johnson ang magiging sagot ni Frank kaya naghanda na siya ng sarili niyang sasakyan, na binago at nilagyan ng satellite tracking device. Habang ikinakarga ng kanyang mga tauhan ang kargamento sa trunk ng sasakyan, sinabi niya kay Frank na akagagalit niyang makatrabaho siya. Ngunit nagulat si Frank nang makita ang batang babaeng kasama niya noon, si Valentina. Sinabi ni Frank kay Johnson na mag-isa lang siyang nagtatrabaho, at inilabas ni Johnson ang kanyang baril upang patayin ang babae, ngunit napigilan siya. Hindi raw niya alintana ang gumawa ng isang pagbubukod. Sa pagkakataong ito, ipinaalala nila kay Johnson na kapag lumayo siya ng 25 talampakan mula sa sasakyan, iilaw ng dilaw ang bracelet bilang babala, at kapag umabot sa 75 talampakan, iilaw ito ng pula at sasabog kaagad. Binigyan nila si Frank ng isang mobile phone at pera para sa biyahe. Pagkatapos nito,
Umalis na si Frank sakay ng sasakyan sa kanyang misteryosong paglalakbay, sinusubukang makilala si Valentina, ngunit tumatanggi itong magsalita. Kasabay nito, ang cargo ship na may kargang toxic na Novet ay naghihintay ng pahintulot upang makapasok sa pantalan. Sa opisina ng ministro, ipinaalam sa assistant na personal na aasikasuhin ni General Medvedev ang pagbabalik ng kanyang anak, nalampas sa opisyal na mga proseso, at pinayuhan siyang subukang bumili ng oras hanggang sa matagpuan nila ito. Sa parehong oras, naroon si Detective Tarquini sa bahay ni Frank para sa investigasyon. Inilipat din ng pulisya ang sasakyan ni Malcolm para sa mas masusing pagsusuri, ngunit biglang may isang sasakyang hamarang sa kalsada. Bumaba ang dalawang lalaki mula sa panig ng mga tauhan ng ministro, pinatay ang pulis, at kinuha ang GPS ng sasakyan ni Malcolm upang malaman kung saan siya papunta, dahil kasama niya si Valentina. Bumalik tayo kay Frank, na sinusubukang kumuha ng anumang impormasyon mula kay Valentina tungkol kay Johnson, ngunit wala siyang alam tungkol dito, kahit ang sarili niyang apelyido. Pagdating niya sa International Highway, tinawagan niya si Johnson upang kunin ang code at nalaman niyang kailangan niyang pumunta sa Budapest. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Frank at sinabi kay Valentina na magkasama sila sa sitwasyong ito at hindi siya makakalabas kung hindi siya tutulong. Ngunit si Valentina ay nalulumbay at tahimik dahil ayaw niyang madamay si Frank at maranasan nito ang parehong sinapit ni Malcolm. Siyempre, hindi alam ni Frank na siya ang anak ng isang ministro. Gayunpaman, nagpasya si Valentina na magsimulang muli at sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Samantala, naroon si Tarquini sa pinangyarihan ng aksidente at pumasok upang tawagan ang pulisya at repusuhin ang video camera. Nakita niya ang dalawang lalaking pumatay sa driver, at hawak nila ang GPS. Nakumpirma rin niya ang plaka ng kanilang sasakyan. Kasabay nito, dumating sa opisina ng ministro ang kinatawan ng kumpanyang EcoCorp at ipinaalam na kailangan ng barko ng permit upang makapasok sa pantalan. Ibinigay niya ang mga papeles ng kontrata para pirmahan, ngunit nagulat ang ministro nang malaman na hindi pala isang barko ang sakop ng kasunduan, kundi 8. Ginamit niya ito bilang pagkakataon upang ipagpaliban ang pagpirma hanggang sa susunod na araw, kaya nagkaroon pa siya ng mas maraming oras. Pagkatapos nito, ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan na mayroon na lamang silang mas mababa sa 24 na oras upang mahanap ang kanyang anak, at tiniyak nila sa kanya na natukoy na nila ang lungsod na dapat sanang puntahan ni Malcolm. Sa parehong oras, nalaman ni Tarquini mula sa kanyang assistant na nagawang subaybayan ng Interpol ang ruta ng sasakyan gamit ang radar, ang sasakyang may plakang nakita nila sa video camera. Bumalik tayo kina Frank at Valentina, na nagsabi kay Frank na siya ay nagugutom at gustong kumain. Sinabi ni Frank na malapit na sila sa kanilang pupuntahan. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Frank na lumihis sa itinakdang ruta, na agad na napansin ng tracking device. Nang ipaalam ito ng assistant kay Johnson, inutusan niya itong magpadala ng tao upang ibalik siya sa tamang ruta nang hindi siya pinapatay. Kalaunan, dumating si Frank sa isang modernong collier ng pagkukumpuni ng sasakyan na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Otto, isang dalubhasa sa electronics. Nang hilingin ni Frank na tulungan siyang alisin ang bracelet nang hindi siya namamatay, sinabi ni Otto na gumagana ito gamit ang isang napaka-advanced na sistema, at ang mga ganitong uri ng sistema ay karaniwang ginagawa lamang sa Ministry of Defense. Alam nila na para mangyari ang pagsabog, kailangan mayroong broadcast chip sa malapit, at tiyak na nasa loob ito ng sasakyan. Dahil dito, binalaan nila si Valentina tungkol sa ginawa ni Frank. Biglang dumating ang lalaking ipinadala ni Johnson kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan si Frank na bumalik na sa kalsada. Napagtanto nila na nasira ang sasakyan at kailangan muna itong ayusin bago sila makaalis, ngunit inutusan siya ng lalaki na umalis kaagad. Nang tumanggi si Frank, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pilitin siyang bumalik. Nauwi ito sa isang mabangis na labanan upang malaman kung sino ang mas mananaig. Gaya ng dati, hindi makasabay ang mga tauhan ni Johnson sa bilis at husay ng pagsasanay ni Frank, at nagawa niyang pabagsakin silang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang dambuhalang lalaki ang pumasok at bumangga sa pader kasama si Frank. Sinubukan siyang suntukin ni Frank, ngunit walang epekto. Malinaw ang pagkakaiba ng lakas nilang dalawa hanggang sa maipit ang dambuhalang lalaki sa sahig na kahoy. Patuloy na binugbog ni Frank ang lalaki ng buong lakas, hanggang sa ibigay niya ang huling suntok. Kasabay nito, natagpuan ni Otto ang broadcast chip, ngunit nakakabit ito sa isang kawad, at kung puputulan niya ito, sasabog ito. Dahil dito, hindi pa rin makahanap ng solusyon si Frank sa problema. Tumingin si Valentina kay Frank nang may matinding paghanga matapos makita ang kanyang ginawa, na parabang natagpuan na niya ang kanyang Prince Charming.
Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay, tinawagan siya ni Johnson at sinabi na ang ginawa niya ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib ng kamatayan. Sinabi ni Frank na kung gusto niyang matapos ang misyon, kailangan nilang magkita upang tuluyang tapusin ang istoryang ito. Pumayag si Johnson at sinabing tatawag siya kapag nakarating na si Frank. Sa parehong oras, nakatulog si Valentina. Pagdating ni Frank sa Budapest, huminto siya sa napagkasunduang lugar at naghintay ng tawag mula kay Johnson. Biglang tumunog ang doorbell, ngunit ito pala ay mula sa isang street phone na nasa tabi ng sasakyan. Mabilis siyang bumaba upang sagutin ito, at doon sinabi ni Johnson na labis siyang nabigo. Sinabi niya kay Frank na nasa panganib siya, at pagkatapos ay may ibang driver na pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Hinabol ni Frank ang sasakyan upang maabutin ito, dahil kapag masyado itong lumayo, sasabog kaagad ang bracelet. Sa kabutihang palad, nasa lugar sila ng palengke. Ginawa ni Frank ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa makakita siya ng bisikleta sa kalye at agad itong sinundan. Sa sandaling iyon, nagising si Valentina at nagulat sa bagong driver. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit nabigo siya. Pagkatapos, kumuha si Frank ng isang shortcut at pumasok sa isang gusali upang pigilan ang pagtakas ng sasakyan. Ipinagpatuloy niya ang paghabol hanggang sa tumalon siya palabas ng gusali kasama ang sasakyan at Naples ang driver upang mailigtas ang sarili. Tinawagan ni Frank si Tarquini para humingi ng tulong. Kasabay nito, papunta na rin si Tarquini sa Budapest matapos malaman ang ruta ng dalawang lalaking pumatay sa pulis. Sinabi ni Frank sa kanya na may suot siyang explosive bracelet at may kasama siyang isang hindi Amerikanang babae na nagngangalang Valentina, ngunit sinabi ni Tarquini na hindi niya siya matutulungan. Hiniling ni Frank na manatili siya malapit sa isang computer, at pagkatapos ay tinawagan niya si Johnson upang magsimula ng panibagong usapan. Nagawa ni Johnson na matukoy ang kanyang lokasyon, at matapos pumayag si Frank na ipagpatuloy ang trabaho, ipinadala niya ang bagong lokasyon. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Frank habang ikinonekta ni Tarquini ang telepono sa computer, at nagawa niyang ma-access ang signal ng telepono ni Johnson. Humingi siya ng oras kay Johnson upang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Bumili si Frank ng bagong mobile phone bago umalis, at nang ipasok niya ang code, nalaman niyang pupunta siya sa Bucharest. Si Valentina ay mukhang malungkot at pesimistiko tungkol sa kanilang kapalaran, kaya sinabi ni Frank na kailangan nilang maging optimistiko dahil wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos, huminto siya sa isang maliit na gasolinahan upang magpagas. Nagkunwari si Valentina na masaya, gaya ng gusto ni Frank, at humingi ng pera upang may mabili. Iginiit ni Frank na huwag siyang lumayo sa sasakyan, ngunit pagpasok niya, bumili siya ng isang bote ng vodka. Sinubukan siyang balaan ni Frank tungkol sa kanyang ginagawa upang manatili silang alerto sa lahat ng oras. Sa sandaling iyon, dumating ang Mercedes na kinalululanan ng mga tauhan ng ministro at pumarada sa gilid ng kalsada. Binantayan ito ng mabuti ni Frank at isinama si Valentina sa loob. Doon nagpasya ang mga tauhan ng ministro na umatake. Binago nila ang direksyon ng sasakyan habang pababa pa lamang si Frank mula sa kanyang kotse. Isang mabangis na habulan ang sumiklab sa highway. Dahil inakala ni Frank na si Johnson ang nagpadala ng mga taong papatay sa kanya, tinawagan niya ito batay sa kanilang napagkasunduan. Ipinaliwanag ni Johnson na wala siyang ipinadalang tao at humingi ng oras upang malaman kung sino ang ikatlong panig. Samantala, nagpatuloy ang habulan hanggang sa may dalawang truck na nasa unahan nila. Gaya ng dati, gumawa si Frank ng isang baliw na hakbang, nagmaneho siya gamit ang dalawang gulong lamang upang makasingit sa pagitan ng mga truck. Nagawa niyang makalusot, dahilan upang mawalan ng kontrol ang isang driver ng truck at bumangga, na hamarang sa kalsada. Gayunpaman, nakaiwas sa banggaan ang mga tauhan ng ministro at ipinagpatuloy ang paghabol. Pumasok si Frank sa mga daan sa kagubatan upang makatakas, ngunit walang tigil silang humabol habang nagpapaputok upang pabagalin siya, subalit nabigo sila. Pinabilis ni Frank ang takbo hanggang sa tuluyan siyang huminto. Bigla, sa gilid ng bangin, ang mga tauhan ng ministro ay wala ng pagkakataong mailigtas ang kanilang sarili at nahulog, sinalubong ang isang trahedyang wakas. Narating ni Frank ang tuktok ng burol, balisa at pagod mula sa kanilang muntik ng ikamatay na karanasan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Valentina, at nagpasya siyang lumabas upang tingnan ang kargamentong kanyang dinadala. Doon niya natuklasan na siya ay niloko, ang kargamento ay si Valentina mismo. Samantala, tinawagan ni Johnson ang ministro matapos malaman na ang sasakyang humahabol kay Frank ay pag-aari niya. Binalaan niya ang ministro tungkol sa kanyang mga plano at sinabing nais niyang marinig muna ang panig ng kanyang anak bago pirmahan ang kasunduan.
Tumanggi si Johnson at nagulat nang matuklasan na alam ng ministro ang kanyang pagkakakilanlan at nagbanta ng matinding paghihiganti kung sasaktan niya ang kanyang anak. Dahil dito, nagpasya si Johnson na pabilisin ang operasyon bago pa may makalapit sa kanya. Ikinuwento ni Valentina kay Frank na nakalib siya nang alukan siya ng inumin ng isa sa mga tauhan ni Johnson, dahilan upang siya ay mahilo at mawala ng ulirat, kaya nila siya nakidnap. Pagkatapos, isinakay nila siya sa isang sasakyan. Si Malcolm naman ay humiling sa kanya na payagan siyang makontak ang kanyang ama dahil may impluwensya ito, ngunit nag-alinlangan siya. Gayunpaman, napilit siya ni Valentina, at bago pa niya makontak ang kanyang ama, dumating ang sasakyan ni Johnson at pinagbabaril siya dahil sa paglihis niya sa plano. Sa puntong iyon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi pumunta sa bahay ni Frank. Pagkatapos, tinawagan ni Johnson si Frank upang sabihin na huwag siyang pumunta sa Bucharest at ibinigay ang mga coordinate ng bagong locus yung kanilang pupuntahan. Kinabukasan, handa na ang ministro para sa komperensya nang lapitan siya ni Tarquini, na nagpakilalang isang French investigator na gustong makipag-usap tungkol sa kanyang anak. Samantala, masaya si Valentina dahil ang bagong lungsod na kanilang pupuntahan ay Odessa, ang parehong lungsod kung saan dadalo ang ministro sa komperensya. Pagkatapos, tinawagan ni Johnson ang ministro upang talakayin ang kasunduan, at sinabi ng ministro na hindi niya pipirmahan ang kontrata hanggat hindi siya nakakasiguro na ligtas ang kanyang anak, kasama ni Tarquini ang kanyang mga intelligence agents habang sinusubukan nilang matuntan ang kinaroroonan ni Frank. Pagkatapos ay tinawagan ni Tarquini si Frank at ipinaliwanag na si Valentina ay dinukot upang pilitin ang kanyang ama na pumayag sa isang napakahalagang kasunduan, at na malapit na nilang maisakatuparan ito. Sa wakas, natukoy rin nila ang lokasyon ni Johnson. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Johnson si Frank at inutusan siyang kumaliwa sa unang kanto na kanyang madaanan. Nang sundin ito ni Frank, nagulat siya nang makitang hinaranggan ni Johnson ang tulay mula sa magkabilang panig, na siyang nagkulong sa kanya at pumihil sa kanyang pagtakas. Napagtanto nilang ito na ang katapusan ng kasunduan, at hiniling ni Johnson kay Frank na palayain si Valentina, ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Frank kay Valentina na kailangan niya siya at hindi niya siya papatayin, ngunit nag-aalala si Valentina para sa kanya. Tiniyak ni Frank na magkikita pa silang muli. Umalis si Valentina na labis ang kalungkutan sa sinapit ni Frank. Pagdating niya kay Johnson, agad nitong inalis ang bracelet sa kanyang palso. Pagkatapos nito, dumating ang mga tauhan ni Johnson upang tapusin si Frank. Pinaputukan nila siya mula sa lahat ng direksyon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi itulak ang sasakyan papunta sa dagat. Napunta si Frank sa isang desperadong sitwasyon, kapag lumayo siya sa sasakyan, sisabog ang bracelet, at kung mananatili naman siya, papatayin siya. Tinawagan ni Frank si Tarquini upang humingi ng tulong, sinabi ang kanyang lokasyon, at ipinaalam na mayroon lamang silang 10 minuto upang makarating sa kanilang pupuntahan. Matapos makalabas ng sasakyan, kinuha ni Frank ang bag ng kargamento, inalis ang mga laman nitong libro, at pinuno ang isang bag ng hangin mula sa mga gulong ng sasakyan upang makapasok siya at makahinga. Pagkatapos, pinuno niya ng hangin ang pangalawang bag at itinali ang mga ito sa sasakyan. Dahil sa hangin, hinaila paitaas ng 2 malalaking bag ang sasakyan, at dahan-daang umakyat si Frank hanggang sa marating niya ang bubong. Samantala, si Johnson at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa isang pangalawang estasyon ng tren. Ang layunin niya ay manatili sa umaandar na tren upang walang sinuman ang makalapit sa kanya bago niya mapirmahan ang kontrata. Nang dumating sina Tarquini at ang mga opisyal sa lokasyon ni Frank, natuklasan nilang nailigtas na niya ang sarili nang wala ang kanilang tulong. Sa sandaling makasakay si Johnson sa tren, inutusan niya ang lahat na umalis upang sila na lamang ang matira. Tinawagan niya ang ministro at pinakinggan dito ang boses ng kanyang anak, habang tuluyang natutukoy ng intelligence ang kanyang eksaktong lokasyon. Sinabi ni Johnson na mayroon na lamang siyang 15 minuto upang pumirma. Habang inaayos ni Frank ang sasakyan, ipinaliwanag niya kay Tarquini na ang ugat ng lahat ng problemang ito ay ang katotohanan kapag inilibing ang basurang kemikal, maaari nitong lasunin ang bansa sa loob ng susunod na 100 taon. Nagawang paandarin muli ni Frank ang sasakyan, at natukoy nila ang koordinasyon ng kinaroroonan ni Johnson. Nagpasya si Frank na siya mismo ang humabol sa kanya. Samantala, naghihintay ang mga tauhan ng Echochrome sa ministro, na nagsabing maayos na ang lahat ng papeles at pipirmahan ito matapos ang komperensya. Sinubukan ni Frank na maunahan ang tren. Habang kausap ni Johnson si Valentina, nakita nito ang sasakyan ni Frank mula sa bintana. Naabutan na ni Frank ang tren at nalampasan pa ito, hanggang sa huminto siya sa tulay na dadaanan ng tren.
Dito nagpasya si Frank na gawin ang pinakabaliw na hakbang, lumipad siya mula sa tulay sakay ng sasakyan at bumagsak sa umaandar na tren upang matiyak na hindi siya lalayo rito. Pagkatapos niyang bumangga sa tren, pinaputukan siya ng mga tauhan ni Johnson, habang tumakas si Valentina papunta sa ibang bagon. Gamit ang talino at bilis, nagawang pabagsakin ni Frank ang lahat ng kalaban. Nang sa wakas ay makalapit siya, nagbabala ang bracelet sa pamamagitan ng ilaw dahil umabot na ito sa pinakamalayong distansya mula sa sasakyan, at kung lalapit pa siya ng isang hakbang, sisubog ito. Kaya mabilis na bumalik si Frank sa tamang oras nang idiskonekta ni Johnson ang hila ng sasakyan. Umakyat si Frank sa tow truck upang maabot ang sasakyan at pinatakbo ito ng buong bilis hanggang sa bumangga ito sa ikalawang tow truck na kinalululanan ni Johnson. Hinarap niya si Johnson upang maghiganti, at bagamat sinubukan ni Johnson na lumaban, nabigo siya. Alam nilang tapos na ang misyon at maaari na niyang kunin si Valentina at umalis, ngunit determinado si Frank na pagbayarin si Johnson sa kanyang. Sinubukan ni Johnson na patayin si Frank upang mailigtas ang sarili, ngunit sa huli ay nagawang supalan ni Frank si Johnson. Kinuha niya ang susi, inalis ang bracelet, at inilagay ito sa kamay ni Johnson. Pagkatapos, pinaandar niya ang sasakyan upang ilayo ito, at sumabog ang bracelet sa kamay ni Johnson sa isang malakas na pagsabog. Nailigtas ni Frank si Valentina. Sa sandaling pumirma na ang ministro sa kontrata, nakatanggap siya ng tawag. Huminto siya upang tiyakin ang kalagayan ng kanyang anak at pagkatapos ay pinunit ang mga papeles. Naglabas ng utos upang protektahan ang cargo ship. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Frank sa pangingisda kasama si Tarquini, ngunit sa pagkakataong ito ay may bago silang kasama, si Valentina. At dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel kung hindi pa ninyo nagagawa, upang masubaybayan ang aming mga bagong video.